sa pamamagitan ng salita at ang salita. Yung light po na tinutukoy ay salita din po yun. The light. Kaya sabi niya, the power to create life in light. Sabihin, dinilikha ng Diyos yung may buhay sa pamamagitan ng liwanag. Ayan po. In the Creator who create all things. Ayan po. Kaya ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 1, God created the heaven and earth. Amen? Ayan po. In Ephesians chapter 4 verse 6, Father all things. So siya po yung ama ng lahat. Ayan po. So ganun po nagpapakilala ang Diyos sa atin. Sa pamamagitan po ng kung ano po yung kanyang ginagawa, siya po yung Diyos. Ayan po. Siya po yung Diyos. In Micah 12 verse 29, the Lord our God is one. So nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos po siya. Walang kapantay, no? Nag-iisang Diyos. Paano po siya nag-exist? Paano po siya naging Diyos? Ayan. Paano po siya nag-exist bilang isang Diyos? Mayroon po bang lumikha sa Kanya? Wala po. Amen. So kaya ang tawag sa Kanya, self-existent. Ayan. Siya po yung lumikha sa sarili niya. Kaya self-existent po siya. Ayan. So nalikha po siya sa Kanyang sarili. Ayan po. Self-existent. In Exodus chapter 3 verse 14, ang sabi niya po, ayan. Grabe, no? I am who I am. Ako nga, ako si ako. Kung ba sabi niya, I am who I am. Yan, di po ba? So, pinapakilala po niya ang sarili bilang isang Diyos. No? Walang iba. God is the Spirit. In John chapter 4, verse 24, God is the Spirit. Siya po ay Spirito. Ayan. Ayan. Di po ba? Sumasamba at sa katotohanan. Ayan po. Number 2, who is Satan? Ayan. So, controversial po yung topic na to. Who is Satan? Sino po si Satanas? Ayan. Who is Satan? Expression pleasing to Satan in the Bible ay hindi po siya nilikha. Ayan. Ayan. The following ay malalaman natin kung bakit siya naging Satan. Ayan. In John chapter 3 verse 1, serpent crafty of all creation. Ano po? In John chapter 3 verse 1, ano po yung crafty? Manlilinlang. Ayan. Sinungaling. Ano pa po? Mandaraya. Crafty. Ayan. Nililinlang ang lahat ng tao at nalinlang nga po niya ang lahat ng tao. Kaya, lahat po ng tao ay naging kabilang ni Satanas before. Wala pong except. Lahat po. Kaya ano po ang wino-work ng Diyos? Agawin ng Diyos ang kanyang mga tao. Yun po yun. Kasi nakuha niya lahat. Kinuha ni Satanas ang lahat ng mga nilikha ng Diyos. Ayan po. Sa lahat po ng nilikha, siya po yung pinakatuso.
Kasi, di ba sabi sa Genesis yung ahas, siya pa yung ahas. No? Siya pa yung ahas. Serpent, crafty of all creation. Kaya nga po si Adan, si Eva ay nadaya sa pagitan ng pagsuway sapagkat pinasinungalingan niya. So, ibig sabihin, lahat ng bagay ay gagawin ni Satanas para maagaw ka lang niya. Ganun po yun. Kaya, dapat ang mananampalataya hindi patulog-tulog. Kasi sa ating panahon ay nag-work pa siya. Kung paano nag-work ang Diyos, si Satanas ay nag-work din. Ganun po yun. Hindi po siya tumitigil. Palagi. Kaya dapat, hindi po tayo patulog-tulog. Kaya may kasabihin, di ba, huwag kang patulog-tulog sa pansitan? Hindi po ba? Yun po yun. In Revelation chapter 12, verse 9, dragon, unseen serpent. Yun po yung sinasabi sa Revelation. Siya po yung matandang dragon na sinasabi doon. At ahas. Ano po? Siya po yun. The devil, Satan. So, tinatawag din po siyang devil. In Revelation 20 verse 2, dragon, unseen serpent, the devil, Satan. Yung po yung sabi. B, the meaning of its name in 1 Peter chapter 2 verse 8, devil is the enemy looking for someone to devour. Ganun po siya kalupit. Kakainin ka niya. No? Ginagawa niya po ang lahat. No? Humahanap po siya bawat araw ng tao na makukuha. Ganun po si Satanas. So kaya, dapat maingat po tayo. Hindi po yung basta masaya na po tayo, yun na yung pananampalataya ko. Hindi po. O kaya kapag naghihirap ako, bibitaw na ako. Hindi po yung ganun ang pananampalataya. Laging handa sa lahat ng bagay. Ayan po. Kasi lagi po siya nakahanda. Kung papaano po ang Diyos ay nagtatrabaho, si Satan ay nagtatrabaho din po. Ganun po siya. How Satan appear? Paano po siya nag-appear? Ang sabi po sa Ezekiel 28 verse 11 to 19, siya po yung tinatawag na guardian cherub. One of the four archangel before. So ibig sabihin, isa po siyang anghel. Isa po siya sa apat na pinuno ng kalangitan. No? Nakabilang ng Diyos before. Yun po siya. So ayon po sa Bible, yung trabaho po ng angel, kung ano po yung pinapagawa sa kanila ng Diyos, ganun po yung image nila. Ganun po yung itsura niya. Kaya hindi po yung totoo yung angel na may corona, tapos may pakpak. Hindi po ganun ang angel. May corona pa yung angel. May ano dito, anong tawag doon? Gumagano dito eh. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Tapos may pakpak. Hindi po yung tunay na angel. Kasi kung makikita mo po yung tunay na angel, baka tumakbo ka. Na po. Kasi mayroon pong yung warrior o angel, makikita mo ang daming mata at maraming ulo. Eh pag ayaw ko lang pag nakita mo kung hindi ka tumakbo, no. First time mo nakita siya. So angel po yun. Warrior po siya ng Diyos. Siya pa yung mandirigma. Pinuno. Nakabilang po sa apat po. Four archangel. Ayan. Apat na mga pinuno. So, kung ano pong sabihin nila, ay kumikilos sila gaya po ng kisap mata. So, gaano po ba kabilis yun? Ganon po sila. Hindi po sila yung nag-i-stay sa isang lugar. Ganon po sila kabilis.
gaya ng isang kisap mata. Ganun po yung mga anghel. Kaya hindi po yung angel yung mahinhin tapos may ganun dito tapos lumilipad-lipad. Hindi po siya angel. No? Ang galing po gumawa ng tao, no? Kung paano po dayain ni Satanas yung mga tao. No? Ganun po. So kaya po, lagi ko pong sinasabi na lahat po ng simbahan ay saturated by evil. Naniniwala po kayo doon? At kahit po pastor ay kaya pong i-deceive ni Satan. Iyon po yung totoo. Kaya nakakalungkot, no po? Kapag hindi po tayo tapat sa ating pananampalataya, doon po tayo babagsak. Kaya nga po, lagi pong sinasabi sa banal na kasulatan na ang pagdating sa pangalawang pagkakataon ay gaya ni Noah. Ilan lang ang naligtas. So, lagi pong sinasabi. So, paano po ito na napakaraming Christian sa buong mundo? Paano po yun? Amin ho ba? Kaya dapat aware ho tayo sa ating pananampalataya. Ay bakit sinabi na gaya ni Noah? Kung titingnan po natin, ay ilan lang po naligtas sa panahon ni Noah? Pamilya lang niya. Amen. How much more sa ating panahon na napakaraming Christian? Sa Pilipinas lang po ay out of 4,000 churches in the Philippines. Kung di po ako nagkakamali. May mga mega church. Ako, bukod pa po sa maliliit. Di po ba? Kaya nakakalungkot po sa ating panahon kung papatay-patay tayo sa ating paglilingkod. Abala ho tayo para kumita. Lagi ko pong sinasabi na kapag tapat ka sa iyong pananampalataya, alam ng Diyos kung paano ibigay yung para sa iyo. Hindi mo na po ito kinihingi sa Diyos. Ang hinihingi lang po sa atin yung ating katapatan. Subok na po yun. Subok na po yun kapag tapat ka sa Diyos. Kaya nga po kapag hinahanap po yung pera, ay lalayo ang kanon. Pabayaan mo siya, magkakaroon ka. Yun po yun. Kabaligtaran po yun. Kaya nga po, ano po ang tingin ng Diyos? Ang mga bagay na tinatangkilik